Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magpo-phone comparison tayo ulit ng dalawang best-selling iPhones nung panahon nila. So, iPhone 13 Pro Max versus the iPhone 14 Pro Max. Ano kaya ang perfect na iPhone na pwede nyo ma-purchase ngayon dito sa GH? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Yan for today's video. Pasensya na, dito tayo sa kotse talaga nagva-vlog. So hinihintay na lang, nasa parking kami. And syempre, gabing-gabi na. At hindi tayo magpapahuli sa mga phone comparisons natin dito sa ating YouTube channel. Para naman din isang buyer's guide na rin sa mga magpe-purchase ng iPhones, of course, Green Hills. Ang topic natin for today's video is the iPhone 14 Pro Max versus the iPhone 13 Pro Max. So, first of all, saan ba tayo makakabili ng mga legit na iPhones? Wala nang iba kundi sa mga vina-vlog nating shop sa CMB Gadgets, ZMB Cellphone Accessories, and of course Maling Gadget Shop. And kung interesado kayo sa mga shop na yan, kung kayo mag-alala, yung mga links sila ay nasa description down below. And naisipan kong ipag-compare itong dalawang smartphone na to dahil magkasunod lang sila ng generation. So, syempre, mas naunang iPhone 13 Pro Max compare sa iPhone 14 Pro Max. Si iPhone 13 Pro Max ay na-release ng year 2021 and ito ay na-release ng year 2022. And ang maganda dito mga J-Vlog is very affordable na lang sila sa Green Hills today. And magkano nga ba itong iPhone 13 Pro Max and iPhone 14 Pro Max? At sa video na to, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang perfect na pwedeng mabili ngayong 2024, yung perfect fit sa inyong budget. And of course, sa price ng iPhone 13 Pro Max. So, iPhone 13 Pro Max ay mabibili nyo na lang sa Green Hills ng very affordable na lang. Dahil naglalaro to sa 35k to 36,000 pesos. Depende na lang of course sa package na makukuha nyo or sa bibigay na package. Depende na lang, pero ganun nag-range yung 128GB, 35,000 to 36,000 pesos. Tapos yung 256GB ng iPhone 13 Pro Max ay naglalaro sa 38 to 40,000 pesos. So, kumbaga 128 and 256 nag-range ang 13 Pro Max at 35 to 40,000 pesos mga J-Vlog. So grabe, napakamura na lang. Naalala ko nung binili ko rin ito nung release date nung year 2021, super expensive, nasa 75,000 pesos yung 128GB. Pero ngayon pre-love na lang siya or makakuha na lang kayo ng pre-love. Take note, nabihira na lang po kayo makakuha ng second hand ng mga smartphones na to. So usually is pre-love na lang dito sa Green Hills, of course with good condition naman. And ang pre-love na lang din ng 14 Pro Max. Ito, nabili ko rin to ng brand new nung year 2022. Nasa 80,000 plus ang 14 Pro Max. Pero ngayon mga J-Vlog, ang pre-love na lang 14 Pro Max ay naglalaro na lang sa 44 to 46,128GB. Depende yan mga J-Vlog ha. Not sure pero ganun yung range. Depende kasi pag merong magandang nakasla, kaya mas mura nyo makukuha. So nagbibigay ako ng estimation or yung yung estimation price na pwede nyong makuha sa Green Hills. So 44 to 46,000 pesos 128GB, 256 naglalaro sa 48 to 50,000 pesos. So kung makikita nyo, roughly 10,000 pesos din ang price difference nitong dalawang smartphones na to. Syempre, napakalaking bagay na rin po ang 10,000 piso sa ating mga consumers. Kaya marami na guguluhan, ano ba? Magte-13 Pro Max ba ako or dito na ako all in sa 14 Pro Max? 10,000 lang naman eh. Ano ba loads? Ano bang perfect? So, gusto ko munang i-share sa inyo, of course, yung pinagkaiba nila or yung mga upgrades na nangyari sa 14 Pro Max. Unang-una dyan mga J-Vlog, of course, sa notch or sa display. Dito po nagsimula yung very popular ngayon na Dynamic Island. Tapos dito po is notch display sa 13 Pro Max. So yan po yung pinakaunang main na nangyaring difference sa 13 Pro Max and 14 Pro Max. Maganda rin sila ipag-compare mga J-Vlog kasi meron din ako nakausap na consumer doon sa Green Hills. Tinatanong niya ako, ano po bang maganda, 13 Pro Max ba o 14 Pro Max? So syempre mamaya sa conclusion is i-share ko yan sa inyo. So
Ito pa, marami ding hindi aware, lalo na sa bumibili rin sa Greenleaf pag kino-compare itong dalawang smartphone na to, is the camera. Napakalaki po ng upgrade na nangyari sa camera sa 13 Pro Max compare sa 14 Pro Max. Sa 13 Pro Max po is 12 megapixel main, lahat po yan ay 12 megapixel. Pero sa 14 Pro Max is a huge upgrade mga J-Vlog dahil ang main camera ng 14 Pro Max is 48 megapixels na. So both is 12 tapos 48 main camera. So doon pa lang mga J-Vlog, panalo na. And yan din yung naging buying factor ko sa pag-upgrade sa 14 Pro Max is of course the camera dahil 48 megapixels na. So camera, napakalayo ng difference, and tingnan nyo, mas malaki na rin of course ang camera lens ng 14 Pro Max compare sa iPhone 13 Pro Max. And pagdating naman sa design mga J-Vlog, wala naman pong gaano pinagkaiba ang 13 Pro Max and 14 Pro Max. Both naman din ang design ng triple rear camera setup with LiDAR scanner. Both ay support ng 4K video recording mapaharap at mapalikod. Both ay stainless steel design. So good news din naman yan when it comes sa design factor ng mga ibang consumers. Wala naman pong pinagkaiba halos ang 13 Pro Max and 14 Pro Max. Ang display quality wise, hindi rin sila ganun nagkakalayo mga J-Vlog, or almost the same na rin. Both ay support or both ay merong 6.7 inches. So both ay 6.7 inches, Super Retina XDR OLED display, and parehong-pareho lang naman sila mga J-Vlog ng 120 Hz refresh rate. So display, don't worry, hindi naman sila gano'n nagkakalayo. Ayun lang talaga ang pinaka-main na mapapansin nyo dito is of course the notch, the camera, and of course the powerful chipset na Apple A16 Bionic chip na, and mga J-Vlog nga pala, ito pa isang huge upgrade din sa, hindi naman, ewan ko, upgrade talaga to kasi, yan, always on display. So, always on display ay nagsimula, of course, sa 14 Pro series na merong Apple A16 Bionic chip. So, ayan, wala tayong always on display. So marami naman ding pinagkaiba ngayon sa 13 Pro Max and sa 14 Pro Max. Hindi, dun lang tayo, wala naman silang ganong pinagkaiba when it comes sa 15 Pro Max and 14 Pro Max. Doon medyo konti lang yung upgrade Pero dito, 13 Pro Max and 14 Pro Max, medyo okay rin naman yung mga upgrades na nangyari mga J-Vlog. So, explore natin of course yung design. Ayan. So, sa right side po is nandito ang both na power button. Stainless steel design yan. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side ay both ito yung ring and silent toggle, volume rocker, and of course yung SIM tray. Sa baba naman is of course both naman din, pareho rin. Meron tayong lightning port, speaker grills, and of course microphone. Ang maganda rin dito mga J-Vlog when it comes sa gaming, camera-wise, okay naman. Maganda sila pareho. Pagdating sa 48 megapixel and 12 megapixel nito, hindi sila ganun nagkakalayo to be honest ng quality, lalo na sa camera. Pero mapapansin nyo na yan pagtagal. Kasi pareho ko tong ginamit parehong nagamit ko na to. And habang tumatagal, napapansin ko na maganda talaga ang camera ng 14 Pro Max. Syempre, dahil 48 megapixel na, and of course, mas mababang aperture, mas maganda yung performance niya kumbaga sa low light. So, ayan mga J-Vlog, the final conclusion. Lods, ano ba? Magte-13 Pro Max ba ako or 14 Pro Max? Lalo na napakalayo po ng price difference sila. Ito mga J-Vlog, para sa akin, kung ako tatanungin, sa kanilang presyo ngayong 2024, medyo expensive pa talaga ang 14 Pro Max, to be honest. Napaka-expensive pa, 40 plus. Siyempre sa mga ibang consumers, expensive pa yan mga J-Vlog. Pero pag titingnan nyo kasi, yung presyo niya, yung SRP niya, napakalayo naman na, of course. Naglalaro to dati sa 80,000 to 90,000, pero pre-love ngayon is 40 to 50 pa, pero mahal pa rin mga J-Vlog, to be honest. So, kung kayo naman yung isang consumer na minsan lang naman mag-upgrade or galing kayo sa 11 or 12 Pro Max, I think the best option nyo talaga or the best na smartphone na pwede nyo mabili is 14 Pro Max na. Dito na kayo mga J-Vlog. Ang dami kasing mga features na iba dito at marami rin kayong may enjoy, lalo na yung camera talaga, to be honest. Camera is yung perfect spot neto or yung perfect buying factor for me is yung camera netong 14 Pro Max.
Pero yun, kung ano yun eh, meron kasing consumer na talagang merong specific or talagang budget na hindi na talaga sumasagad, na kunyari yung budget nyo lang eh pang 13 Pro Max, magtatanong ko okay ba? Definitely mga J-Vlog, maganda rin naman ang 13 Pro Max para sa inyo. For sure, matagal pa rin tong magiging relevant sa market. Don't worry, the Apple A15 Bionic chip is still a powerful chipset still ngayong 2024. 3 years na yung chipset na yung partida, pero still kayang-kaya pa rin makipagsabayan yan sa mga latest na chipset ngayon na ma-offer ng Android. So, kung 13 Pro Max din naman mga J-Vlog, definitely sulit siya mga J-Vlog. Kung pang 13 Pro Max lang naman budget nyo, huwag kayo mag-alala. Etong 13 Pro Max ay parang okay na okay rin naman po siyang i-recommend. Pero yun, ulitin ko, kung ako tatanungin, kung meron pa naman kayong konting extra budget, syempre, ang clear winner sa ating phone comparison is the 14 Pro Max. Maganda rin naman po yung mga features na ma-offer netong smartphone na to ngayon. And of course, meron siyang bagong mode, which is yung action mode na parang yun sa sa mga action camera, yung super stabilize yung video. So yun din yung pinaka main din na maganda sa 14 Pro Max. Ang dami pong ganap na nangyari sa camera ngayon ng 14 series compare sa 13 series. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong phone comparison na to sa inyong buying decision. So kung interesado nga kayo, check nyo na po yung mga links ng mga shop sa Green Hills. Mag-PM na lang kayo dyan, lalo na sa ZMB Cellphone Accessories. Mabilis naman po sila mag-reply. Don't worry mga J-Vlog. And sabihin nyo lang na panood nyo dito sa vlog, automatic po meron kayong 500 pesos na cash discount.